Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halika na't ating subaybayan. Pero bago ang lahat, salamat kina Andy Fluo, Arnlon Demada, Christy Queen, Iris Gabriel, Christine Lambayan, Ryzen Pangkoga, Dark of Ripper, Darren Panganonong, Angel Roblox Gamer, Arian Mark Diaz, Heka Rosen, Jason Mora, Joins Cabo, John Paul Folea, Shadow Manwa, Vibet Go, Freud Official, Jerla Hidemolna, Gerald D. Guzman, at sa lahat ng ating mga viewers diyang patuloy na nakasubaybay, maraming salamat po. Ang nakaraan. Mula sa dungeon nagpakitang gilas ang ibang manlalaro at mabuting pakikitungo, sa maaliwalas na mga ngiti animoy mapagkakatiwalaan, ngunit ang lahat ay sa plano lamang na magdadala sa kanyang kapahamakan, at siya ngayoy pinalilibutan ng mga manlalarong sandatahan, ngunit sa huli siya lang ay sumasabay sa agas ng pagpapanggap ng kanyang mga kasamahan. Ngayon ay ating na pong ipagpapatuloy ang kwentong inaabangan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Samantala sa walang pagkabahalang sitwasyon, ay pinagbabaril lang ng ating MC ang mga manlalarong kalaban. Anya na, kung pwede lamang, hindi niya gusto pumatay ng kahit sinong manlalaro dito sa laro dahil alam niya ang lakas at abilidad na mayroon ang mga manlalaro ay makakaapekto o magbibigay ng pagkakataon sa kanila upang mabuhay kapag ang metaverse ay nagsimula ng maging totoo. Ang patayin sila ngayon, ay nangangahulugan na pagkaitan o agawan sila ng karapatan para mabuhay sa nalalapit na trahedyang magaganap o apocalypse. Sa patuloy niyang pagbaril sa ibang manlalaro, nasabi pa niya na, pero wala siyang ibang pagpipilian, dahil kung ang kanyang kapatid ay hindi makuha ang pagkakakilanlan bilang isang manlalaro, ang kasalukuyan niyang lakas ay hindi sapat para protektahan ang kanyang kapatid kapag nagsimula ng maging totoo ang metaverse. Habang ang ibang manlalaro ay sumulong upang umatake ngunit hindi ito nagtatagumpay, dagdag pa niya na, dapat hindi siya maaring magkamali, maliban sa pagkabig sa bawat mga pagkakataon upang maging ganap na malakas. Kailangan niyang patayin ang mga nagbabanta sa kanya sa nalalapit na hinaharap habang ang mga ito ay madali pang kalabanin. Sa nakaraang buhay ng ating MC, ang manager ng bagong utos o New Order ay kilala bilang kinatatakutan. May mga manlalarong nagsasabi na kung meron bang kayang humarap dito o kalabanin ito, ngunit ang tugon lamang ay paano. Siya ay kaalyado ng makapangyarihang organisasyon sa totoong mundo, at siya ay nasa top player sa larong metaverse. Bukod dito meron siyang impluensya, pera, at lakas na wala ang ibang manlalaro. Kung masasaktan mo siya, mas mabuting manalangin ka na hindi kanya maalala. Sa kasalukuyan makikitang unti-unti nang naglalaho ang mga napatay na manlalaro ng ating MC. Anya pa niya nang hindi man lang natinag sa mga sandatang manlalaro na, at siya ay patuloy na susulong sa paghakbang sa kanilang nagbabantang katawan at aakyat sa togatog ng tagumpay bilang isang malakas na manlalaro. Samantala sa kabila ng kanyang lakas na loob sa pakikipaglaban ay nagsimula ng manginig ang kanyang tuhod at ito'y kanyang namang napansin at tiningnan ngunit hindi tulad ng dati, hindi na ito sagabal, sabay matalas na tumingin sa kanyang kalaban na nasa harapan na sa ngayon ay nagugulat at nababahala dahil hindi nila magawang talunin ang ating MC, habang si Crest na kanilang boss ay wala ring magawa kundi mapanganga habang nanunood sa pagkaubos ng kanyang miyembro, habang sa likuran nito ay ang natitirang manlalaro na napapatanong na lang kung paano ito kaimposible, gayong ang kanilang kagamitan at level ay mas maayos at mataas kumpara sa ating MC, anya rin ng isa na kahit anong gawin nila ay hindi nila ito matatalo. Sa nagngingit-ngit na mga ngipi ni Crest dahil sa hindi niya ito inaasahang pangyayari ay inaamin niyang totoong malakas ang ating MC kaya walang duda na natalo niya ang uploaded karakter na si Thunderbolt na may 33 antas. Dagdag pa nito na, pero dapat kang mag-isip ng mabuti, kung mag-aalis ka pa ng higit pang miyembro, ay hindi na nila makiklear ang dungeon na ito. Sa maladesyertong kinaroroonan, ay itinutok na ng ating MC ang kanyang pistol sa grupo ng kalaban habang sinasabi niya na, hindi yun magiging problema, dahil maaari siyang palaging bumalik sa Mirror Mystery Zone at mag-level up ulit, aabutin lang ito ng isang araw. Samantala ang kanyang kalaban ay walang lakas o kasanayan para matalo ang uploaded karakter. Tugon naman ni Crest na animoy nagbabanta na maaari siyang magpadala ng mga tao upang harangan ang ating MC sa pagpasok nito sa Mirror Mystery Zone. Ngunit nakangisi lamang ang ating MC sa sinasabi ni Crest,
sabay pagpapakawalan nito ng bala at tinamaan nito ang isang kalaban na nagpagulat naman kay Crest habang ang katabi nitong natutumba. At kasunod naman nito ay si Saitama na agad namang itong napansin at naghandang umilag sa nalalapit na bala pakawalan ng ating MC at ito'y nailagan ngunit sa pangalawang bala ito'y nataman at tuluyang namatay. Gayun din naman ang iba pang miyembro na nasa likuran habang si Crest ay natutulala at napapanganga na lamang sa kanyang nasasaksihan, at ito'y nagbigay sa kanya ng takot dahil sa kayang naalala. Mula sa kanyang alaala may isang tao ang kanilang pinaglilingkuran na maaaring ito ang kanilang pinuno o may mas mataas na katungkulan. Tawagin na lang nating boss, anya nito sa kanyang mga aso kabilang si Crest na kailangan nilang manatili sa taas ng metaverse. Kung magagawa nila ito, ay nangangako siyang tutulungan niya ito anuman ang mangyari, pero kung kayo ay mabibigo, habang si Crest ay nakatungo at nakikinig, at sa malademonyong tingin ng kanilang boss ay idinagdag niyang hindi lang ihihinto ang pagprotekta pati na rin pagbabayaran ito ang lahat ng mga nagawa nitong pagkakamali. Sa kasalukuyang kalagayan si Crest na lang ang natitira habang ang katawan ng kasama niya ay naging orb. Sa kanyang mga naalala ay biglang nanginginig ang buong niyang katawan, dahil manganganib at mananagot siya kung mabibigo. At sabay sabi ng hindi, wag. Habang tutok-tutok ng pistol, at si Crest na ang susunod habang naghahanda na itong magpakawala ng bala, sa takot ay biglang lumuhad si Crest at malakas na nagmamakaawan na wag siyang patayin at patawarin niya ito. Samantala matalim lang na tiningnan ito ng ating MC. Habang nagmamakaawa si Crest sinasabi niyang kung patatawarin niya siya, ay sasabihin niya ang malaking sekreto tungkol sa metaverse. At tumugon naman ang ating MC na ano yun habang ito'y animoy hindi interesadong nakatingin at nagmamakaawang sinasabi ni Crest na ang pinakamahalaga sa metaverse ay kalkyo. Ngunit hindi ito tinuloy at una daw muna sa lahat ay mangako ang ating MC sa kanya na hindi niya ito papatayin. Ngunit bagkus na pakinggan ay tuluyan niya itong pinaputukan ng walang pag-aagam-agam, anya ng ating MC na kalimutan niya na kung ayaw nitong sabihin, at hindi naman siya interesado sa bagay na yon. Habang si Crest ay tumamba sa lakas ng balang pinakawalan, ngunit hindi tulad ng iba, ito ay hindi agad namatay ng isang bala lamang. Nanginginig siya sa kanyang marahang pagbangon at naiinis sa kasalukuyan niyang sitwasyon na walang magawa kundi mapagdikit na lang ang kanyang mga ngipin. Samantala napatingin na lang ang ating MC at hindi niya ito inaasahan dahil nanatili pa rin itong buhay sa kabila ng pinakawalan niyang bala. Sa maalikabok na mababatong maladesyertong lugar ay nagsisimula na namang manginig ang lupa sa hindi kalayuan dahil sa maraming yapak ng mga halimaw. Agad namang napansin ito ng ating MC at sa kanyang paglingon na batid niyang ang pangalawang pagsulong ng mga halimaw o second wave ay nalalapit na. Samantala sa hindi agad makatayong kalagayan ay sinabi ni Crest na, marahil alam mo ang ilang sekreto tungkol sa metaverse, dahil kung hindi, hindi ka magiging ganito kalakas. Dagdag pa nito na, pero kahit na hindi niya siya matalo, ay kaya niyang i-report ito sa kanyang nakatataas na boss. Habang patuloy na bumabangon ay sinabi niyang at sa gayong oras, isa ako sa magiging aalalahanin mo, bukod dito mamamatay ka rin mamaya at babalik ulit sa unang antas. Hanggang tuluyan na nga itong nakatayo ngunit tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagsasalita na animoy nagbabanta at nagbibigay babala sa kung ano ang mangyayari sa mga susunod na aksyon ng ating MC. Anya nito na, kapag haharapin mo ang 12-12 ng mga manlalarong nasa kanyang level, ang tsansa ng ating MC na magpa-level up ay nakapaliit, at kapag nangyari iyon, ang alam mong sekreto na minsang nagdala sa'yo sa taas ay walang silbi. Sa matalas na tingin, sinabi ni Crest na hayaan siyang ng ating MC na, mabuhay at sasabihin niya ang sekreto na alam niya. Dagdag pa nito na hanggat ang rare restoration potions na kanyang inihanda, kaya nilang lumaban at may tsansa pang maklear ang dungeon at maari tayong magtulungan, gamit ang lakas ko at lakas mo. Ngunit sa nakangiting hindi nababahala sa pagbabante ni Crest ay tumugon ang ating MC na, sino ang may sabing mamamatay siya? Ano sa tingin mo na hindi niya ito maklear itong pang-10 katao na nasa 35 antas na dungeon nang siya lang? At pasiga namang sumagot si Crest na gumising, at wala kang kagamitan at nasa level 28 ka lang, gaano ka man kalakas ay mayroon itong limit. Ngunit sinagot lamang ito ng ating MC na, edi maaaring panoorin mo na maklear niya ang dungeon, pagpapalagay na maaari kang mabuhay ng katagalan para gawin iyan. Dagdag pa niya habang hindi nababahala na ang kanyang attributes ay makapangyarihan na tulad ng nasa 56 na antas ng mga manlalaro,
sa gayong antas ng katangian ay mahihirapan pa ba siyang maklear ang dungeon? Anya pa niya na para sa kagamitan, mayroon na siyang sapat na nakuha mula sa inyong miyembro, sabay pagpapakita at paglabas nito sa kanyang kaliwang kamay ang blue loot orb na kanyang nakuha, dahil dito nagulat at natulalang lumaki ang mga mata ni Crest dahil walang katuturan ang kanyang pagbabanta at paalala, na nagpatahimik sa kanya. Samantala malakas na sinabi ng ating MC na buksan ang orb at upang ito'y gamitin. Dahil dito nagkaroon na kaunting galbak sa kinaroroonan at habang nawawala ito ay matatanaw na upgrade ang kanyang kagamitan at naging mas maayos na kalidad habang ang ating MC ay seryusong naglalakad. Ang bagong upgrade na kagamitang ito ay nagbibigay ng karagdagang puntos sa mga katangian ng kakayahan. Ang kanyang Special Eye Silk Undershirt ay nagdaragdag ng 20 sa defense, 5 sa resistance, 12 sa agility, 13 sa con, 15 sa intelligence at ang antas ng kagamitan ay 30. At ang Swift Battle Suit namang ay nagdaragdag ng 20 sa defense, 5 sa resistance, 11 sa strength, 15 sa agility, 12 sa con, at ang antas ng kagamitan ay nasa 30. At ang Battle Gauntlets naman ay nagdaragdag ng 20 sa defense, 5 sa resistance, 12 perception, 14 sa con at ang antas ng kagamitan ay 30. At ang Speedy Battle Boots ay nagdaragdag ng 20 sa defense, 5 sa resistance, 11 sa agility, 13 sa perception at ang antas ng kagamitan ay 30. Bukod dito ay mayroon na rin siyang katana na tinawag na Moonlight Katana na may katangian karagdagan sa attack na 160, strength na 30, at may kasanayan na nagpapabawas ng level, maaaring bawasan ng 5 ang level ng kagamitan. At ipinakikita ang kasalukuyang kakayahan ng ating MC na natriple dahil sa upgrade na kagamitan, at ang kasalukuyang niyang combat ability ay 4B. Sabay permanang maayos ang ating MC at nagpasalamat sa mapagbigay niyang kalaban. Habang nakatingin kay Crest ay sinabi niya na, sa pamamagitan ng ganitong uri ng kagamitang ito, ang kanyang kakayahan ay na-triple, at ipinakikita din ng inyong kamangmangan, dagdag pa nito, na mayroon kayong ganito maayos na kagamitan pero hindi nyo pa rin ako matalo. Dahil dito ay natakot si Crest at nababalisa ng nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin, at biglang matalim na tingin ang kanyang ibinibigay habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin. Sabay malakas na sinigaw na ganun pa man, walang paraan para maklear ang dungeon na ito nang siya lang, imposible yun. Sa kabilang banda ang nagkukumpulang halimaw ay mabilis na tumutungo sa crystal, hanggang isang halimaw ang biglang tumalon patungo sa crystal, ngunit mabilis na nakarating ang ating MC at winasiwas ang kanyang katana. At tiningnan ang papasulong na mga halimaw ng hindi alintana ang panganib. Mula sa likuran ay agresibong sumusulong at nagtalunan ang mga halimaw upang umatake sa ating MC na ngayon nagbabantay sa crystal, sabay harap at mahusay na isinayaw sa hangin ang kanyang katana upang atakihin ang sumusugod na halimaw na nagpira-piraso. Sa kanyang pagkamangha dahil sa talas ng kanyang katana ay napatingin ito rito anya na, sa pamamagitan ng katana na ito, ay kaya niyang patayin ang mga insektong ito nang hindi siya gumagamit ng lair. Samantala patuloy pa ring sumusulong ang mga halimaw sa ating MC habang bantay-bantay ang crystal, subalit madali niya lang itong napapatay. Gayon pa man walang tigil ang pag-atake ng mga halimaw at mag-isang pinuprotektahan ng ating MC ang crystal, hanggang ang mga katawan ng mga halimaw ay nagsisitumpukan sa isang lugar at nagmalabundok na ito dahil sa dami at sa patuloy na pagsulong nito at patuloy din nagwawasiwas ng katana ang ating MC. Nagiging critical ang HP ng ating MC dahil sa dami ng mga halimaw ngunit patuloy lang niyang ginagamit ang kasanayang Vital Force Heal upang manumbalik ang kanyang HP habang patuloy ang pagwasiwas nito ng katana. Sa kabilang banda si Crest ay kasalukuyan ding nakikipaglaban gamit ang kanyang pagsuntok upang ipagtanggol ang sarili, at biglang sumigaw na tulad ng kanyang inaasahan, na mayroon ding restoration potions ang ating MC na nagpapanumbalik ng HP, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay kasanayan ang ginagamit ng ating MC na Vital Force Heal. Dagdag pa nito na, kung ilan ang meron ang siya nito, at kailangan lang ni Crest ang umiwas pero ang ating MC ang papatay, kaya siya ang may malaking tsansa na makatigtas, habang ang ating MC ay patuloy na nakikipaglaban sa marami at malabundok na halimaw ay malakas na sinigaw ni Crest na, mananatili lang siya rito at panonorin niya siyang mamatay para sa pagiging mayabang nito.
Habang malakas na sinipa ng ating MC ang isang halimaw ay naririnig niya ang sinigaw ni Crest. Sa animoy hindi nahihirapan sa pakikipaglaban sa maraming halimaw ay tumingin ang ating MC at sinabing tinawag mo ba akong lolo? Dahil ang pronunciation o pagbigkas ng ye ay katulad grandpa sa Chinese. Dagdag pa niya na hindi niya ito hahayayan na mabuhay kahit na tawagin niya siyang grandpa at nagpatuloy siyang nagwasiwas ng kanyang katana sa maraming halimaw. Dahil dito ay nagalit si Crest sa sinabi ng ating MC, nang biglang napansin nito na magpasugod na halimaw sa kanya, at agad rin naman niya itong malakas na sinuntok na naging sanhi ng pagkatilapon nito. Samantala sa patuloy na pakikipaglaban ng ating MC sa maraming halimaw ay bumababa ang HP niya ngunit patuloy rin niyang ginagamit ang kasanayang Vital Force Heal na nagpapanumbalik sa kanyang HP at paulit-ulit itong nangyayari sa kanyang pakikipaglaban, pagbaba ng kanyang HP at panunumbalik nito. At ang maladesyertong lugar ay nabundukan ng mga katawan ng halimaw. Samantalang natigilan si Crest dahil sa kanyang gulat dahil sa kanyang nakikita at napatinong itong kung saan niya nakukuha ang maraming restoration potions at ang halaga ng kanyang ginamit ay masyado ng sobrang sa limit ng kayang dalahin ng isang manlalaro. Sa pagbibigay walang pansin biglang may umatake sa kanya na halimaw ngunit ito'y nasalag ngunit ang natitirang HP niya ay sobrang kakaunti na lamang. At agad namang binuksan ang kanyang inventory upang kumuha ng potions ngunit wala siyang nakitang potions, at natigilan na lang siya habang nakatingin sa walang lamang niyang inventory, at ang maraming halimaw ay agresibong sumusulong at nagtalunan patungo sa kanya habang siya ay nakatayo lamang na wala nang magawa sa kanyang kinaroroonang sitwasyon. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga Katagalog ko.